Pagdating ni Will sa mansyon, agad niyang ibinalik si Hunter sa kwadra. Si Laika naman ay dumiretso sa loob ng mansyon. Pagpasok ni Laika ay napansin niyang tahimik ang buong bahay, kaya naisipan niyang dumiretso muna sa kanyang kwarto. Subalit paakyat na sana siya ng hagdan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Ehem! Paglingon niya ay nakita niya si David na nakatitig sa kanyang mga mata habang nakataas ang dalawang kilay. Anong drama na naman yan, bakla? Ngumuso si Laika. Bakit basa ang buhok mo, ha? Pagtataray ni David. Ha? Naku, hindi ah. Bulalas ni Laika habang hinahawakan ang buhok niya. Hinila ni David si Laika papunta sa sala saka pinaupo sa sofa. Bakit hinayaan ni Dad na mabasa ang buhok mo? Alam naman niyang hindi ka pa gumagaling, di ba? Reklamo ni David habang tinutuyo ang buhok ni Laika gamit ang tuwalya. Ano ka ba? Huwag mo nang sisihin ang dad mo. Ginusto ko rin namang maligo sa batis eh. What? Bulalas ni David at pumwesto sa harap ng kaibigan na ikinagulat din ni Laika. Tinaasan siya ng kilay ni Laika. Huwag mo nga akong gugulatin. Hoy David ha, huwag mong ibahin ang usapan. May mga bagay ka pang dapat na ipaliwanag sa akin. Ngunit tinawanan lang siya ni David. Alam mo Angelica, ang cute mo talaga kapag nagagalit. Tatawa na yan. Nakangiting wika ni David habang kinikiliti ang tagiliran ni Laika. Ano ba? Seryosong wika ni Laika. Naging seryoso na rin si David nang mapansin niyang nakasimangot si Laika. Oo na, sorry na. Sambit ni David. Bakit hindi mo sinabi sa akin na marunong kang mga bayo? Pagtataray ni Laika. Biglang tinapik ni David ang kanyang noo nang marinig ang sinabi ni Laika. Ano? Yun lang ba ang gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Diyos mio, Angelica. Bakit? May kailangan ka pa bang ipaliwanag sa akin bukod dyan? Ni Laika habang nakasimangot. Teka, paano mo nalaman na marunong akong mga bayo? Aba Laika ha? Talagang sinusulit mo na ang pagiging mami mo sa akin ah. Pangungulit ni David sa kanya. Ngunit biglang tinakpa ni Laika ang bibig ni David gamit ang tuwalya. Ano ka ba David? Huwag kang maingay baka marinig ka ni nanay at tatay. Mukhang masaya ang usapan niyo ah. Biglang napalingon si David nang marinig ang boses ni William. Ikaw pala Dad! Umupo si Will sa bakanteng couch sa harap ng sofa kung saan nakaupo sina Laika at David. Napansin niyang biglang katahimikan ng dalawa nang makita siya. Oh, bakit ang tahimik niyo? Ayaw niyo ba na nandito ako? Nakangiting wika ni Will. It's okay Dad, Laika and I just had fun. Tumango si Will. You're having fun? Bakit nakasimangot si Laika? Sinong hindi malulungkot? Lagi akong inaasar ng baklang to. Pagtataray ni Laika sabay hampas ng tuwalya kay David. Biglang napaubo si David dahil sa sinabi ni Laika. Agad niyang kinuha ang tuwalya at nagkunwaring pinunasan ng buhok ni Laika. Akala ko tuyo na ang buhok mo Angelica. Hindi pa pala. Bulalas ni David. Pigilan mo ang bunganga mo Laika. Nandito si Dad. Huwag kang magbiro kung ayaw mong kalbuhin kita. Bulong ni David kay Laika. Nagtitimpi na siya pero pilit pa ring ngumiti. You have nothing to worry about, son. Kung malalaman ko man ang totoo tungkol sa sekreto mo. Diretsyong saad ni Will. Biglang napatigil si David sa kanyang ginagawa at tinitigan si Will at tila hindi mapakali. What are you talking about, Dad? Nauutal niyang sambit. Lumapit si William kay David at umupo sa tabi niya. Noon pa man ay pansin ko na ang mga kakaibang kinikilos mo, son. Hinihintay ko lang na umamin ka sa akin. Mahal kita kaya hinayaan kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Dad, you're not mad at me? Hikbing wika ni David. Umiling si William. At bakit naman ako magagalit sa'yo? Walang dahilan para magalit ako sa'yo anak. Sa totoo lang, proud na proud ako sa'yo. Dahil kahit kailan hindi mo ako binigo. Biglang niyakap ni David si Will. Hindi niya akalain na puro magagandang salita lang ang maririnig niya mula sa kanyang ama. Thank you Dad, mahal na mahal ko po kayo. Hagulhol na sambit niya. I love you too, son. Tugon ni Will habang tinatapik ang likod ni David. Nasa likod ni David si Laika kaya kitang-kita ni Will ang mukha ng dalaga. Hinawakan niya ang pisngi ng nobya at nagmamadaling ninakawan ng halik ang labi nito. Biglang tinakpa ni Laika ang mukha niya dahil sa kalokohang ginawa ng nobyo. I love you. Sinanyasa ni Will si Laika sabay kindat. Dahil sa ginagawa ni Will ay hindi niya alam na kinakausap na pala siya ni David. Dad, okay ka lang Dad? Kumala si David sa pagkakayakap kay William.
Nang mapansin niyang hindi na sumasagot si Will sa mga tanong niya, ngumiti lang si Will kay David nang makitang nakatitig ito sa kanya. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina, Dad? Nagtatakang tanong ni David. Ha? Pasensya ka na anak. Nawala sa isip ko. Inaantok na kasi ako Pagsisinungaling ni William. Ngunit ang hindi niya alam ay nakita rin ni David ang kanyang ginawa. Sige na Dad, magpahinga ka na. Pupunasan ko lang tong salamin. Kung ano-ano na kasi ang nakikita ko rito Ani David habang pinupunasan ng pader malapit sa hagdan na gawa sa salamin. Sabay na paubusin na Will at Laika nang marinig ang sinabi ni David. Aakyat na rin ako sa kwarto ko, David. Magbibihis lang ako. Ani Laika na tila namumulang magkabilang pisngi. Napailing na lamang si David habang iniisip ang kapilyohang ginawa ng ama. I'm happy for you, Dad. Aniya sa sarili. Hay! Napabuntong hininga si David dahil sa tuwa. Ang saya na nararamdaman niya ay hindi kayang pantayan ng anumang halaga ng salapi. Ang swerte ko talaga dahil dumating ka sa buhay namin, Laika. Pinuno mo ang malungkot na buhay ni Dad. At ikaw rin ang naging daan para mabuo ang relasyon naming mag-ama. At alam ko rin na ikaw ang nagsabi kay Dad ng sikreto ko. Nakangiting sabi niya. Maya-maya ay bigla niyang naalala si Aling Corazon. Teka, 6:00 na. Bakit wala pa si Aling Corazon? Nagtatakang wika niya. Patuloy niyang tinatawagan ng numero ng matanda, ngunit hindi pa rin niya ito makontak. Kaya umakyat na lang muna siya sa kanyang kwarto. Habang tahimik silang nagpapahinga sa mansyon, hindi naman mapakali si Ben sa resort. Nasaan ang cellphone ko? Kaninang umaga lang nandito sa table ko Ang hindi niya alam ay kinuha iyon ni Lina. Ilang sandali pa ay dumating si Vladimir. Magandang hapon, boss. Biglang nagulat si Ben dahil sa biglaang pagdating ni Vladimir. Ngunit hindi niya ipinahalata rito. Oh, Vladimir! Bakit ka nandito? Di ba dapat nasa bodega ka lang at nagbabantay? Sinubukan niyang maging normal ang kanyang boses. Naging normal na sa mga tauhan ni Ben ang sumisigaw siya kapag nagsasalita. Kaya kailangan niyang sigawan si Vladimir. Wala kang dapat ipag-alala, boss. Alalahanin mo, malinis akong magtrabaho. Makabuluhang wika ni Vladimir. Tumango si Ben. Good! Hindi na ba pumupunta si Rona sa bodega? Hindi na, boss. Maikling tugon ni Vladimir. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, boss, nakita ko tong cellphone mo sa likod ng kotse ko. Kaya ako nandito dahil dito. Wika ni Vladimir sabay abot ng cellphone kay Ben. Pagkatapos niyang iabot kay Ben ang cellphone ay umalis na agad siya. Paano napunta tong cellphone ko sa kotse niya? Nagtatakang wika ni Ben. Kung sa bagay, number lang naman ni Aling Corazon ang nandito. Hindi naman alam ni Vladimir ang tungkol sa kanya. Subalit ang hindi alam ni Ben ay may masamang balak na sa kanya sina Rona at Vladimir. Lingid sa kanyang kaalaman, sariling cellphone lang pala niya ang magpapahamak sa kanya. Maya-maya ay rinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong binuksan nang makitang galing kay Aling Corazon ang mensahe. Kailangan nating mag-usap, Ben. May kailangan ka pang malaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Lina. Puntahan mo ko sa lumang junk shop malapit sa San Lucas Public Cemetery. Biglang kumabog ang dibdib ni Ben matapos basahin ang mensahe ni Aling Corazon. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang nagbihis para puntahan si Aling Corazon. Bahala na! Tanging nasambit niya habang pinapaandar ang kanyang sasakyan. Hindi na niya iniintindi ang kanyang sarili. Wala na siyang pakialam kung may panganib man na naghihintay sa kanya. Ang tanging nasa isip lang niya ay wakasan ang kasamaan ni Lina. At higit sa lahat, ang magkaroon ng kapayapaan sa buhay ng kanyang anak at ng buong pamilya na itinuturing ng kanyang unika iha. Pagkatapos kunin ni Lina ang cellphone ni Ben, ay agad itong bumalik sa kanyang sasakyan at nagmamadaling nagpadala ng mensahe sa kanyang ina na si Corazon. Magkita tayo mamayang 6:00 ng hapon, Aling Corazon. Sabihin mo lang sa akin kung saan kita susunduin. Hindi nagtagal ay natanggap niya ang tugon ng kanyang ina na ikinatuwa naman niya. Sunduin mo na lang ako rito sa mansyon ng Bautista, Ben. Hihintayin kita sa labas ng gate. Kaya pala ang lakas ng loob ni David na yon na paalisin ako sa kumpanya ni William. Dahil alam na pala niya ang tungkol sa pagkatao ko. At malamang, alam na rin yon ni na William at ng epal na Laika na yon. Galit na sambit ni Lina. Talagang sisirain mo ko, Nay, no? At ngayon naman, iahayag mo kay Ben ang tungkol sa pagkatao ko. Tingnan na lang natin kung may makukuha si Ben sa'yo. Halos lumuwa sa galit ang mga mata ni Lina habang iniisip ang ginagawa ng kanyang ina. Kaya muli niyang nireplyan ng kanyang ina. Sige, Aling Corazon, pero susunduin ka ng tauhan ko.
Hindi ako makakalabas ng opisina dahil nandito si Lina. I-text ko na lang sa'yo ang plate number ng sasakyan. Magkita na lang tayo sa kondo ko. Matapos makumpirma ni Lina na pumayag si Aling Corazon sa huling mensahe nito, ay agad niyang tinawagan si Vladimir. Nababaliw ka na ba, Rona? Bakit ako ang susundo sa nanay mo? Sa palagay mo ba sasakay yun kapag nalaman niyang hindi si Ben ang sumundo sa kanya? Wala kang dapat ipag-alala, Vladimir. Alam na niyang hindi si Ben ang susundo sa kanya. Ano? Paano ka nakakasiguro na nagsasabi ng totoo ang nanay mo, ha? Di ba ikaw na rin ang nagsabi na magkagalit kayo ng nanay mo? At saka paano mo siya na-contact? Simple lang. Ginamit ko ang cellphone ni Ben habang kausap ang nanay ko. Sa tingin mo, sasagutin niya kapag alam niyang ako ang kausap niya? Mag-isip ka nga, Vladimir. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang cellphone ni Ben at may text galing sa nanay ko, kaya kinuha ko. Ang galing mo talaga, Rona. Sige, ibigay mo sa akin ang address niya at susunduin ko siya. Hintayin mo na lang kami sa lumang bodega ng junk shop malapit sa public cemetery. Matapos makausap ni Lina si Vladimir, agad nitong pinaandar ang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa lugar na sinasabi nito. Makalipas ang mahigit 2 oras na paghihintay ni Lina, maya-maya ay narinig na niya ang boses ng kanyang ina na sumisigaw. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Sino ka ba talaga at bakit mo ako dinala rito? Impit na daing ni Aling Corazon habang hinahampas ang kamay ni Vladimir. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Bulyaw ni Vladimir. Sige na, Vladimir, pwede mo na siyang bitawan. Biglang sabat ni Lina na ikinagulat naman ni Aling Corazon. Padabog namang bumalik si Vladimir sa kanyang sasakyan. Lina? Gulat na bulalas ni Aling Corazon. Kung nagulat si Aling Corazon, mas nagulat si Vladimir nang marinig niyang tinawag ni Aling Corazon na Lina, si Rona. Kaya agad siyang nagtago sa gilid ng poste at tahimik na pinagmamasdan sina Lina at Aling Corazon. Anong kalokohan na naman tong ginagawa mo, Lina, ha? Nasaan si Ben? Bakit ikaw ang nandito? At anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Aling Corazon. Relax ka lang, Nay. Wala pa akong ginawa kay Ben. Huwag kang mag-alala dahil magkikita rin naman kayo eh. Tugon ni Lina habang hinahaplos ang buhok ng kanyang ina. Ano bang nangyayari sa'yo, Lina? Hindi ka ba nagsasawa sa panluloko mo, ha? Itigil mo na yung ginagawa mo, Lina. Para saan, Nay? Para bumalik sa mahirap nating buhay? Ikaw lang naman itong nakikialam sa mga plano ko eh. Kundi dahil sa kadaldalan mo, nasa kumpanya pa rin sana ako ni William ngayon nagtatrabaho. Nararapat lang sa'yo na matanggal sa kumpanya ni William. Hindi ka karapat-dapat sa kumpanya niya, Lina. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Aling Corazon dahil sa galit ni Lina. Sige! Diyan ka naman magaling, di ba? Ang saktan ako. Tutal inubos mo ng pamilya natin. Kaya ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na rin ako, Lina. Patayin mo na ako tulad ng ginawa mo sa iyong ama at sa iyong kambal. Nababaliw ka na talaga. Sigaw ni Aling Corazon habang umiiyak. Biglang nanlaki ang mga mata ni Vladimir nang marinig niyang sinabi ni Aling Corazon. Ano? Lina ang tunay niyang pangalan? Hayop! Ibig sabihin, nagpauto ako sa isang baliw. Galit na sambit ni Vladimir sa kanyang sarili. Kung ganoon, delikado rin pala ang buhay ko sa babaeng yun. Wika nito sa sarili. Pasensya ka na, Lina, pero kailangan ka ring mawala sa landas ko. Alam kong ipapahamak mo rin ako. Galit na bigkas ni Vladimir habang dahan-dahan na lumapit sa kinaroroonan ni Lina. Ngunit bago siya tuluyang lumapit kay Lina, tahimik muna siyang nakikinig sa mag-ina. Wala ka nang ginawa kundi manakit ng ibang tao, Lina. Ilang tao pa ba ang gusto mong mawala para magbago ka, ha? Hikbing wika ni Aling Corazon. Lahat ng mga taong nakikialam sa mga plano ko, Nay. Lalo na yung Angelica at David na yon. Natatawang sabi ni Lina. Umiling si Corazon. Ano ba ang kasalanan nila sa'yo para pahirapan mo sila ng ganyan, ha? So ibig mong sabihin, mas pinapaboran mo sila kaysa sa akin? Kaysa sa akin na sarili mong anak? Well, kung sa bagay, noon pa man at kahit kailan ay hindi mo na talaga ako tinuring na anak. Dahil ang tingin mo sa akin ay isang baliw. Hindi totoo yan. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan, Lina. Mahal na mahal kita. At wala akong ibang gusto kundi ang gumanda ang buhay mo. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya nakikiusap ako. Magbago ka na, anak. Anong sabi mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Lina nang marinig ang huling sinabi ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na tinawag siyang anak ni Corazon. Mahal na mahal ka ni nanay, Lina, anak.
Magsasalita pa sana si Lina ngunit hinampas siya ni Vladimir ng armas sa likod ng kanyang ulo. Lina! Sigaw ni Aling Corazon. Hayop ka! Hayop! Sigaw ni Aling Corazon habang hinahampas ang dibdib ni Vladimir. Tumigil ka! Sigaw ni Vladimir habang napakamot sa sariling ulo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Aling Corazon. Patuloy pa rin niyang sinasampal si Vladimir hanggang sa nagalit ito ng husto. Ang sabi ko, tumigil ka na! Sa hindi inaasahan, napatamaan niya ng bala ang matanda sa dibdib, dahilan para matumba ito sa tabi ni Lina. Nay! Tanging nasambit ni Lina nang magkamalay siya. Napasigaw siya nang makita ang kanyang ina na walang malay, habang nakahandusay sa tabi niya. Hayop ka, Vladimir! Hayop! Impit niyang daing. Gayunpaman, lalo lamang nagalit si Vladimir. Lumapit siya kay Lina at sinuntok ito sa tiyan, dahilan para mawala na naman ito ng malay. Kinarga niya si Lina at isinakay sa likod ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay dumating na ang mga tauhan niya. Dalhin niyo ang sasakyang yan sa bodega at itago niyong mabuti, maliwanag. Makapangyarihang utos niya sabay turo sa kotse ni Lina. Copy, boss! Wika ng mga tauhan niya at agad na rin silang umalis. Habang iniisip ni Vladimir ang susunod niyang gagawin, bigla niyang naisip ang cellphone ni Ben na ninakaw ni Lina. Dali-dali niyang kinuha iyon sa maliit na shoulder bag ni Lina. Ang galing mo talaga, Lina. Pero wag kang mag-alala. Mawawala ka ng payapa. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang makaganti sa mga taong naging dahilan ng paghihirap mo. Hayaan mo. Ako na ang gagawa ng mga nakabinbing mga plano mo. Natatawang wika niya habang hinahaplos ang pisngi ni Lina. Total, pareho naman tayong galit kay Ben kaya uunahin ko siya. Ang pinagkaiba lang, nagalit ako sa kanya dahil sa selos. Ako naman, ayoko na siyang maging parte ng negosyong matagal ko nang pinaghirapan. Bulyaw ni Vladimir. Agad niyang isinara ang sulok ng kanyang sasakyan kung nasaan si Lina. Pasakay na sana siya ng kanyang sasakyan nang biglang may marinig siyang cellphone na tumutunog. Napahagalpak siya ng tawa nang malaman niyang may dalang cellphone si Aling Corazon. Hahaha, napakaswerte mo, Vladimir! Sabi niya sa sarili habang tumatawa. Nang makita niya ang pangalang David sa screen ng cellphone ni Aling Corazon, ay agad niyang pinatay ang tawag nito. Humanda ka sa akin, Ben. Hindi ko hahayang mawala ang negosyong pareho nating pinaghirapan. Hindi ako papayag na isiwalat mo sa mga pulis ang tungkol sa negosyong yon. Kaya mauna ka na sa kulungan. Makabuluhang saad ni Vladimir. Bago umalis si Vladimir ay tinakpan niya muna ng mga sirang bubong ang katawan ni Aling Corazon. Halos kalahating oras din siyang nagmaneho bago nakarating sa opisina ni Ben. Nagtagumpay nga si Vladimir. Napaniwala niya si Ben sa kanyang mga kasinungalingan. Matapos niyang ibalik ang cellphone kay Ben na ninakaw ni Lina, ay nagmamadali na itong bumalik sa kanyang sasakyan. Kinuha niya ang cellphone ni Aling Corazon at agad na nag-message kay Ben. Kailangan nating mag-usap, Ben. May kailangan ka pang malaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Lina. Puntahan mo ko sa lumang junk shop, malapit sa San Lucas Public Cemetery. Nang makita ni Vladimir ang sasakyan ni Ben na papaalis sa resort, tahimik niya itong sinundan hanggang sa makarating sila sa lumang junk shop, kung saan naroon ang wala ng buhay na katawan ni Aling Corazon. Teka, parang may mali rito ah. Nagtatakang wika ni Ben habang dahan-dahang bumaba sa kanyang sasakyan. Kokontakin na sana niya ang telepono ni Aling Corazon nang biglang may maramdaman siyang matigas na bagay na tumama sa kanyang batok, dahilan para mawalan siya ng malay. Pasensyahan na tayo, Ben. Wika ni Vladimir habang sinusuot ang surgical gloves. Matapos niyang ipwesto si Ben sa driver's seat ay agad niyang kinarga si Aling Corazon at pinaupo sa tabi ni Ben. Nang matiyak niyang walang bakas ng kanyang mga kamay sa katawan ni Aling Corazon, dali-dali niyang kinontak ang emergency number. Pasado 8:00 na ng gabi nang dumating ang mga pulis sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Dumating ang 5 patrol car na gumawa ng malakas na ingay, dahilan para bumalik ang diwa ni Ben. Aling Corazon! Wika niya habang minamasahe ang kanyang batok. Ah! Impit niyang daing habang bumababa sa kanyang sasakyan. Wala pa ring ideya si Ben sa mga nangyayari at hindi pa rin niya alam na patay na si Aling Corazon. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nakapaligid na sa kanya ang mga pulis. Napapikit siya dahil sa sobrang liwanag ng ilaw na nakatutok sa kanya na nagmumula sa sasakyan ng pulis. Itaas ang iyong kamay! Biglang nagulat si Ben sa narinig mula sa mga pulis. Lalapit na sana siya sa mga pulis pero pinigilan siya ng mga ito. Don't move!
Itaas mo ang mga kamay mo para hindi ka masaktan. Kahit nalilito, kinailangan ni Ben na sundin ang mga sinasabi ng pulis. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang tumalikod. Matapos basahin ng mga pulis ang Miranda rights, agad nilang pinusasan si Ben. Bigla na lang napaluhod si Ben habang inlalagay ang bangkay ni Aling Corazon sa itim na plastic bag. Aling Corazon, ano ba talaga ang nangyayari? Hikbing wika ni Ben. Habang binabaybay ang daan patungo sa presinto, hindi pa rin maalis sa isip ni Ben ang nangyari. Iniisip pa rin niya kung sino ang may gawa nito sa kanya, lalo na sa kawawang si Aling Corazon. Kinabukasan, maagang nagising sina Jaime at Martha para magluto ng kanilang almusal. Ngunit bago sila pumunta sa kusina, ay nagpasya silang pumunta muna sa kwarto ni Laika. Sa tingin mo ba, kakausapin tayo ng apo natin, Jaime? Nag-aalalang wika ni Martha. Mabait si Laika, kaya alam kong napatawad na niya tayo. Nang papunta sila sa kwarto ni Laika, ay may narinig silang ingay na nagmumula sa kusina. Sa kanilang pag-aalala, dali-dali silang bumaba at dahan-dahang tumungo sa kusina. Laika? Bulalas ni Aling Martha nang makitang naghihiwa ng karne si Laika. Anong ginagawa mo rito, anak? Bakit ka nagluluto? Di ba dapat nagpapahinga ka? Baka sa mukha ni Jaime ang pag-aalala. Lumapit si Jaime kay Laika para kunin ang hawak nitong kutsilyo. Ako na ang gagawa nito. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Sa halip na magsalita si Laika ay sabay niyang niyakap ang dalawang matanda. Hindi ka ba galit sa amin, anak? Hikbing wika ni Martha. Humiwalay si Laika sa pagkakayakap at humarap kay Martha. Nang makita niya ang luha sa mga mata nito, ay agad niya itong pinunasan. Bakit naman ako magagalit sa inyo? Alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Salamat sa pag-unawa sa amin, anak. Tugon ni Martha. Huminga muna ng malalim si Jaime bago nagsalita. Sinunod lang namin ang bilin sa amin ni Dulce. Ibig mong sabihin, wala rin siyang alam tungkol kay Lina? Umiling si Jaime. Masyadong pribado ang buhay ni Lina, kaya kahit si Dulce ay hindi alam ang tungkol sa kakambal ng kaibigan niya. Nakakalungkot lang isipin dahil namatay ang mama mo nang may sama ng loob kay Rona na hindi naman dapat. Malungkot na wika ni Jaime habang patuloy sa paghiwa ng karne. Unti-unting bumagsak ang luha ni Laika matapos marinig ang lahat tungkol sa naging karanasan ng kanyang tunay na ina na si Dulce. Pero may kasalanan pa rin si Ben, nanay. Ginalaw pa rin niya ang tunay kong ina. Hikbing wika ni Laika. Nako, nag-emote na naman ang best friend ko. Biglang sabat ni David sa bayakap sa likod ni Laika. Siniko ni Laika si David. Nangaasar ka na naman, David eh. Sigaw ni Laika habang nagpupunas ng luha. Hinarap ni David si Laika sa ngumiti. Kahit anong galit mo kay Ben, tatay mo pa rin siya, Laika. And besides, dapat magpasalamat tayo sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon dito, di ba? Nang mapansin ni Martha ang lungkot sa mukha ni Laika, ay agad niyang iniba ang usapan at hinarap si David. Nga pala, David, ano na ang balak mo ngayon sa apo namin, Ani Martha. Anong ibig mong sabihin ay Martha? Naguguluhang tugon ni David. Diyos mio, David! Alam ko kung gaano ninyo pinahahalagahan ang inyong relasyon bilang matalik na magkaibigan. Pero tandaan mo, kailangan mo pa ring panagutan ang ginawa mo sa apo namin. Di ba, muntik na kayong magkaroon ng anak? Biglang naubo si Laika nang marinig ang sinabi ni Martha. Tumingin siya kay David at sinanyasan itong umalis muna, ngunit ngumiti lang ito sa kanya. Lumapit si David kay Martha at hinaplos ang magkabilang pisngi na parang naglalambing. Nay, alam mo naman na bata pa ako, di ba? So it means I'm not ready to get married yet. Yak, David! Anong pinagsasabi mo? Biglang sumagot si Laika na parang kinilabutan na ipinagtaka naman ni Jaime. Lumapit sa kanila si Jaime habang bitbit pa rin ang patalim na ginamit sa paghiwa ng karne. Teka nga, alam kong pareho kayong lasing nang ginawa niyo ang bagay na iyon at hindi iyon dahilan para hindi kayo magpakasal. Naiintindihan niyo ba ako? Agad namang nagtago si David sa likod ni Martha nang mapansin niyang nakatutok sa kanyang hawak ni Jaime. Lumapit si Martha sa asawa at hinampas ito sa likod ng ulo. Akin na nga yung hawak mo! Tinatakot mo tong bata eh! Galit na sigaw niya sabay bawi ng kutsilyo kay Jaime. Napakamot ng ulo si Jaime. Kailan mo balak pakasalan si Laika, David? Pagpapatuloy ni Jaime. Po? Pwede bang si Dad na lang ang tanungin niyo tungkol sa bagay na yan, Tay? Nauutal na sambit ni David. Saka ko na lang siya tatanungin. Kailangan ko munang malaman ang desisyon mo.
Pero tay, bata pa po ako. Kaya kung pwede sana. Si Dad na lang ang sasalo sa ginawa ko kay Laika. Biglang nabitawan ni Martha ang hawak niya. Mariosep David, anong pinagsasabi mong bata ka? Bigla niyang hinampas ng kamay ang puweta ni David. Nay, Martha naman eh. Alam mo namang allergic ako sa mga babae, di ba? At saka bakla ako, no? Sagot ni David na nakataas sa nguso. Lihim na natawa si Laika nang makita niya ang malalaking butil ng pawis ni David. Ay naku nay, wag mo na siyang pilitin. And besides, hindi rin ako magpapakasal sa bading na yan, no? Nagkatitigan sina Jaime at Martha nang marinig ang mga salita ni na David at Laika na naging dahilan ng kanilang pagkalito. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Laika? Kunot noong wika ni Martha. Maya-maya ay dumating na si William. Nagmamadali namang lumapit si David sa kanya. What happened, son? Nagtatakang tanong ni Will nang maramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni David sa braso niya. Pinag-uusapan kasi namin ang tungkol sa kasal nila ni Laika, Will. Biglang sabat ni Mang Jaime na naging dahilan para maubos si Will. Ano na naman bang ginawa mo? Bulong ni Will kay David. Umiling naman si David. Hinarap ni Will si Jaime ngunit ang mga mata nito ay nakatingin kay Laika. Ano nga ulit ang topic niyo, Tay Jaime? Huminga muna ng malalim si Jaime bago nagsalita. Tinatanong ko si David kung kailan niya balak pakasalan si Laika. Di ba nga may nangyari na sa dalawang ito? Muli na namang napaubo si William dahil sa kanyang narinig. Nang mapansin ni Laika ang reaksyon ni Will, ay bigla siyang nangamba sa maaaring gawin ng nobyo. Ayaw niyang malaman ng dalawang matanda ang tungkol sa kanilang relasyon, kaya agad niyang nilapitan si Jaime at nag-isip ng paraan. Naku tay, mamaya na po tayo mag-usap. Tapusin muna natin ang niluluto ko para makakain na tayo, okay? Ngunit hindi nakinig si Jaime sa kanya. Hindi, total nandito na rin tayong lahat. Bilang ama ni David, kailangan ko ring marinig ang side mo, Will. Diretsyong saad ni Jaime kay William. I agree with your decision, Tay Jaime. Dad! Sabay na sambit ni Laika at David. What are you saying, Dad? Gulat na wika ni David. Stop it, David. Sundin na lang natin ang sinasabi nila. Sabad ni Laika. Yun lang natatanging paraan na naisip ni Laika para maawat niya si William. What? You mean you also agree with what Dad said? Wow naman, Angelica! Halos bumuga ng apoy si David dahil sa ines. This is a big no for me. I'm sorry pero hindi ako magpapakasal kay Angelica. Bulyaw ni David. At sinong nagsabi sa'yo na pakakasalan mo siya? Diretsyong tugon ni William. Anong ibig mong sabihin, Will? At sino sa tingin mo ang pakakasalan ng apo namin, ha? Galit na sabi ni Jaime. Ako. Matapang na tugon ni Will. Nakaisip na naman ng paraan si Laika. Naririnig mo bang sinasabi mo, Dad? Baka sa boses niyang pag-aalala. Pwede bang tumigil ka na, Jaime? Pasensya ka na, Will, kung pati ikaw ay na-stress na rin dito kay Jaime. Wika ni Martha. Ayos lang po ako, Nay Martha. Wala kang dapat ikabahala. Dahil totoo ang mga naririnig ninyo. Nakahanda akong pakasalan ng apo ninyo. Makahulog ang saad ni David. Upang maibsan ang pag-aalala ni Laika, nagkunwari siyang tumawa. Are you crazy, Dad? You don't have to do this. Hayaan mong ang anak mo ang managot sa akin at saka... Hindi na natuloy ni Laika ang kanyang sasabihin dahil agad siyang hinatak ni Will. Pinulupot ni Will ang mga kamay sa baywang ni Laika at mariing hinalikan ito sa labi. Ramdam niyang pagpupumiglas ng dalaga, ngunit lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. Diyos ko! Anong nangyayari dito, Jaime? Napa-sign of the cross si Martha dahil sa sobrang pagkagulat. Maging si Jaime ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kung nagulat man sila, tuwang-tuwa naman si Mang Julio at Mimi sa kanilang nasaksihan. Congratulations sa inyong dalawa, Tito William! Sigaw ni Mimi habang pumapalakpak pa. Teka, anong ibig sabihin nito, Will? Nagulat din siya sa reaksyon ng mga kasama nila sa mansyon. Humarap si Will kina Martha at Jaime. Mahal ko po ang apo ninyo at matagal na kaming may relasyon. Sorry po tay dahil nagsinungaling ako sa inyo ni nanay. Hikbing wika ni Laika. Nagmamadaling nilapitan ni Martha si Laika. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Wala kang kasalanan. Hindi po kayo nagagalit sa akin, Nay. Bakit naman ako magagalit? Naiintindihan kita, okay? Kaya huwag ka nang umiyak. Nakangiting wika ni Martha habang pinupunasan ang luha ng apo. I'm sorry din po, Nay. Wika ni David habang nakayakap sa likod ni Martha.
Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong pakasalan si Laika? Ani Martha sabay kurot sa singit ni David. Ouch naman, Nay! Impit na daing ni David. Buti nga sa'yo. Kung makainsulto ka sa akin, wagas. Kala mo naman may nakakahawang sakit ako. Bakit? Totoo naman na allergic ako sa mga babae Sigaw ni David habang umiinom ng tubig. Matapos uminom ng tubig, aksidenteng nadulas ang baso sa kamay ni David, dahilan para mabasag ito. Ayos ka lang, anak. Nag-aalalang wika ni Jaime. Tumango si David. Bigla na lang nadulas ang baso sa kamay ko, Tay. Diyos ko! Masamang pangitain ito. Bulalas ni Martha. Ayan ka na naman, Martha Itigil mo na nga ang pagbabasa ng magazine tungkol sa mga pangitain na yan. Baka yun pang maging dahilan para magkasakit ka. Saway ni Jaime sa asawa. Tito! Tito! Sigaw ni Mimi mula sa sala. Bakit, Mimi? Tingnan niyo po yung balita sa TV, dali! Biglang napahawak si Martha sa kanyang dibdib nang makita ang balita. Corazon! Sigaw niya habang umiiyak. Niyakap ni David si Martha at dahan-dahang pinaupo sa sofa. Habang patuloy silang nanonood ng balita, ay napansin ni William ang galit sa mukha ni Laika. Kaya nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay. Sabi ko na sa inyo kahit kailan, demonyo talaga ang taong yan. Hindi na yan magbabago. Laika, hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyari. Ani David. Huwag mo nang ipagtanggol ang Ben na yon, David. Malinaw naman ang sinabi sa balita, di ba? Tinapos niya ang buhay ni Aling Corazon at nakarehistro sa kanyang armas na ginamit. I'm sorry, Laika, pero naniniwala ako kay Ben. Alam kong hindi niya magagawa yon. Ha? Anong gagawin mo? Tutulungan mo siyang makalaya? Alam kong yun ang tama at ako mismo ang hahanap ng abogado niya. Galit na sambit ni David at nagmamadaling lumabas ng mansyon. David! David! Ilang ulit na tinawagan ni Laika si David, ngunit hindi siya pinakinggan ng kaibigan. Sa halip na magsalita si William ay niyakap na lang niya si Laika. Ayaw niyang madagdagan ng galit ng nobya, kaya minabuti niyang tumahimik na lang muna. Tulad ni David, hindi rin siya naniniwala na si Ben ang pumatay kay Aling Corazon. Kaya habang patuloy na nanonood ng balita, ay nakakuyom din ang kanyang mga palad dahil sa galit. Dahil pala isipan din sa kanya kung sino ang pumuksa kay Aling Corazon. At iniisip din niya na kung sino man ang gumawa nito kay Aling Corazon, ay malaki rin ang galit kay Ben. Wala akong kasalanan! Hindi ko pinaslang si Aling Corazon! Sigaw ni Ben habang niyuyugyog ang rehas na bakal. Gayunpaman, kahit anong hiyaw niya, hindi pa rin siya pinapansin ng mga jail guard. Hanggang sa nakita niya si Vladimir na papalapit sa kanya. Tulungan mo kung makalis dito, Vladimir. Tawagan mo ang abogado natin. Maotoridad na utos ni Ben, ngunit tinawanan lang siya ng kanyang tauhan. Inilapit ni Vladimir ang mukha kay Ben. Dito ka na lang. Kung tutuusin, mas bagay ka naman dito sa loob, Ben. What? Anong ibig mong sabihin, Galit na sambit ni Ben. Inayos ni Vladimir ang kwelyo ng polo ni Ben bago nagsalita. Sa tingin ko, masyado ka nang nai-stress sa negosyo mo. Kaya ang dapat mong gawin ay mag-relax na lang dito. Anong pinagsasabi mo, Vladimir? Bulyaw ni Ben. Hindi mo na dapat itanong yan, Ben, dahil alam mo na ang sagot. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Nanlilisik ang mga mata ni Vladimir dahil sa galit. What? Ikaw ang committed kay Aling Corazon? Anas ni Ben. Hanga talaga ako sa katalinuhan mo, Ben. Pero tandaan mo ito, mas matalino ako sa'yo. Kaya nga kita naisahan, di ba? Natatawang wika ni Vladimir. Hayop ka! Kung may galit ka sa akin, bakit mo dinamay si Aling Corazon? Bulyaw ni Ben. Shh! Hindi mo naman kailangang sumigaw, Ben. Kung sa bagay, wala namang makakarinig sa atin dito. Nakakalokong wika ni Vladimir. Bakit mo ginawa sa akin to, ha? Bakit? Ano ba ang mali sa ginawa ko? Inunahan lang kita sa maaaring gawin mo sa akin at sa negosyo natin. Na matagal ko nang pinoprotektahan, Ben. Baka nakakalimutan mo. I quit being a police officer para lang protektahan ang negosyo mo. Bulyaw ni Vladimir. Biglang nanlaki ang mata ni Ben dahil sa sinabi ni Vladimir. Diretsuhin mo nga ako, Vladimir. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto kong manahimik ka kung ayaw mong masaktan ang anak mo. Anong anak ang sinasabi mo, Vladimir? Wala akong anak. Naikuyom ni Ben ang kanyang kamao dahil sa galit. Huwag mo nang itanggi, Ben. Ipinagtapat na sa akin ni Lina ang lahat ng plano mo. Gusto mong isumbong sa pulis ang tungkol sa warehouse natin.
Galit na sambit ni Vladimir. Ano? Alam mo na rin ang tungkol kay Lina. Ibig sabihin, magkasabwat kayo ni Lina kay Aling Corazon. Tumawa muli si Vladimir. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na. Tandaan mo, kaya kong gawin sa anak mo ang ginawa ko sa matandang yun. Hayop ka! Wag na wag mong idadamay ang anak ko, Vladimir. Ito ang tatandaan mo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, kahit saang impyerno ka pa magtago, susundan pa rin kita. Ilang saglit lang narinig na ni Vladimir ang pagtunog ng bell. Hudyat na tapos na ang pagbisita niya kay Ben. Kaya iniwan niya si Ben habang tumatawa. Makalipas ang isang oras, narinig ulit ni Ben ang boses ng isang jail guard. Mr. Chua, may bisita ka. Wika nito habang binubuksan ang selda ng kulungan kung nasaan si Ben. Pagdating ni Ben sa kanyang waiting area ay agad niyang napansin si David na nakaupo. David? Baka sa boses ni Ben ang lungkot. Tumayo si David at sinalubong si Ben. Kumusta po kayo, Tito? Tugon ni David. Umiling si Ben. Paano mo na lamang nandito ako? Nakita namin kaninang umaga sa TV. You mean, alam na rin ni Laika na nandito ako? Nag-aalalang wika ni Ben. Tumango si David. Lalo siyang nagalit sa'yo, Tito, nang malaman niyang nangyari kay Aling Corazon. Ikaw, naniniwala ka ba sa binibintang nila sa akin? Malungkot na bigkas ni Ben. Sa tingin mo ba pupunta ako rito kung naniniwala ako sa mga akusasyon nila sa'yo? Of course not, Tito. Maraming salamat, David. How about your dad? Sa tingin mo ba naniniwala siyang inosente ako? Umiling si David. Hindi pa ako sigurado, Tito. Kasi hindi ko pa nakakausap si Dad. Malungkot na tugon ni David. Of course, I don't believe what they accuse of you, Ben. Napalingon sina David at Ben nang marinig ang boses ni William. Dad! Anas ni David. Umupo si William sa tabi ni David at humarap kay Ben. Naniniwala akong inosente ka, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako nagdududa sa'yo, Ben. Anong ibig mong sabihin, Will? Nagtatakang wika ni Ben. Maniniwala lang ako kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng totoong nangyari kay Aling Corazon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nakarehistro sa'yo ang mga armas na ginamit sa kanya. At hindi lang yun. Nakita din ang mga fingerprints mo sa armas na ginamit. Sa halip na magsalita ay pinili ni Ben na manahimik. Lalong lumakas ang takot at pag-aalala niya sa maaaring gawin ni Vladimir sa kanyang anak kapag sinabi niya ang totoo kay William. Tito, magsalita po kayo. Wika ni David nang mapansin niya ang pagiging tahimik ni Ben. Well, if you don't tell me what happened, I can't help you with this case, Ben. At hindi ko rin masisisi si Laika kung hindi kanya mapapatawad sa pagkakataong ito. Wika ni William habang umiiling. Aalis na sana si William pero bigla siyang pinigilan ni Ben. Paano ako makakasiguro na ligtas ang anak ko, Will? Natatakot ako na baka mapahamak ulit siya dahil lang sa akin. Muling umupo si Will sa tabi ni David. Anong ibig mong sabihin, Ben? Vladimir, siya ang may gawa kay Aling Corazon. Diretsyong saad ni Ben. Sino si Vladimir, Ben? Nagtatakang wika ni William. Siya ang tinutukoy ko na pinagkakatiwalaan ko sa bodega ko. Ano? Pero bakit niya pinuksa si Aling Corazon? At saka, ano ang koneksyon niya sa matanda? Yun din ang una kong naisip habang kinukwento sa akin ni Vladimir kung paano niya yun ginawa kay Aling Corazon. Ibig mong sabihin, nakausap mo siya? Tumango si Ben. Nandito siya kanina, Will. Pero anong dahilan niya? Bakit niya dinamay si Aling Corazon, Ben? Nadamay si Aling Corazon dahil kay Lina, Will. Ako sanang makikipagkita sa kanya, pero kinuha ni Lina ang cellphone ko. Nagpanggap siya na ako, kaya pinagkatiwalaan siya ni Aling Corazon. Kahit kailan, napakahayop talaga ng Lina na yon. Galit na sambit ni David. Kung inamin ni William na siya ang may gawa kay Aling Corazon, it means everything he said was possibly recorded. Tatayo na sana si William para pumunta sa reception area ng pulis, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ben. Kilala ko si Vladimir, Will. Kung na-record man ang lahat ng sinabi niya kanina, hindi ka pa rin makakakuha ng kopya niyan. And why not, Ben? Sa pagkakaalam ko, may mga pulis na nagmumonitor sa bawat security camera na naka-install dito. Alam ko yan, Will. Sa tingin mo ba hindi binura ni Vladimir ang lahat ng yon? Napakunot ang noo ni Will nang marinig ang sinabi ni Ben. Are you kidding me, Ben? Sa tingin mo ba papapasukin nila ang Vladimir na yon sa opisina nila ng ganon kadali? Yes, Will. Dating police officer si Vladimir dito. Kaya wag mo siyang maliitin, Will. Nanlaki ang mga mata ni William nang marinig ang sinabi ni Ben.
What? Sabay na bigkas ni na David at William. Tumango si Ben. Oo, Will. Kaya hindi nahuhuli ng mga otoridad ang maling negosyo ko dahil sa kanya. Lahat ng pulis dito ay kilala si Vladimir. Kaya hindi siya natatakot na gumawa ng krimen dahil alam niyang nakarehistro sa pangalan ko ang lahat ng mga armas na pag-aari naming dalawa. Maliit lang ang islang ito, kaya alam kong hindi mataas ang ranggo ng mga pulis na namamahala rito. Don't worry, Ben. Ako na ang bahala sa kaso mo. Salamat sa inyong dalawa, Will, David. Panatag na ang loob ko dahil alam kong ligtas ang anak ko dahil nandyan kayo. Humarap si Ben kay David at may kinuhang susi sa kanyang bulsa. May pakiusap sana ako sa'yo, David. Pumunta ka sa opisina ko at kunin mo ang aking attache case na nasa cabinet. Sa ilalim mismo ng aking computer table. Yes po, Tito. Tugon ni David habang inaabot ang susi. May resort paper iyon at last will and testament para kay Laika. Nandoon din ang cheque para sa full payment ng utang ko sa kumpanya mo, Will. Salamat, Ben. Pero mas kailangan mo ang perang yun para makalabas ka rito. Wika ni William. Ngumiti si Ben. Hindi, Will. Basta ligtas lang ang anak ko at sina Aling Martha at Mang Jaime. Ay, masaya na ako. Sa totoo lang, hindi ko na iniisip na lumabas dito. Lalo na't alam kong mas nababagay ako rito. Unti-unting bumagsak ang luha ni Davy dahil sa awa na nararamdaman para kay Ben. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, Tito. Alam kong makakalabas ka rin dito. At sinisiguro ko, mapapatawad ka rin ni Angelica. Kilala ko ang best friend ko. Madaling magpatawad. Teka, anong best friend ang sinasabi mo? Di ba fiancé mo na siya? Gulat na sambit ni Ben. Biglang naubo si William dahil sa sinabi ni Ben. Sige na, Ben. Saka na lang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Kailangan na rin naming umalis ni David. Ani William. Tumango si Ben. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng higit pang impormasyon tungkol kay Vladimir. Tinapik ni William ang balikat ni Ben saka tumango. Pupunta ako ngayon sa bayan at kakausapin ko si General Favel. Alam kong siya lang ang makakatulong sa atin. Biglang lumungkot ang mukha ni Ben nang marinig ang pangalang binanggit ni William. Pero Will, sigurado ka bang hindi siya papanig kay Vladimir? May pag-aalala sa boses niya. Umiling si Will. Ano ka ba, Ben? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na kaaway ang tingin ni Wilson sa'yo? Ni Will na ang tinutukoy ay si General Favel. I'm sorry, Will. Hindi lang talaga maalis sa isip ko ang nangyaring away namin ni Wilson noon. Naiintindihan ko, Ben. Mr. Chua, tapos na ang oras mo. Kailangan mo nang bumalik sa loob. Boses ng jail guard na nakatayo sa likuran nila. Sige na, Will. Kailangan nyo na ring umalis. Wika ni Ben. Maraming salamat, Will. Alam kong hindi sapat ang mga pasasalamat ko kumpara sa ginawa mong pagtulong sa akin. At sa lahat ng kabutihang ginawa mo para sa anak ko. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob hanggang sa huling hininga ko. Ani Ben sa kanyang sarili. Palihim niyang pinunasan ang kanyang luha habang pinagmamasdan sina William at David na umalis. Dahil kahit kailan ay hindi niya inaasahan ang tulong mula sa isang tao na minsan niya nang itinuring na mortal niyang kaaway. Mahuhuli kaya si Vladimir? Makakalaya naman kaya si Ben?